So tayo po ay magpapatuloy sa atin pong serye ng pag-aaral dito po sa masasabi nating pinakamahalagang bahagi ng atin pong pagsamba sa umagang ito. Walang iba kundi ang pakikinig ng kanyang mga salita. At tayo po ay nasa pangatlo na hong bahagi ng atin pong serye sa High Priestly Prayer ng ating Panginoon na may pamagat na Jesus Christ, our Great High Priest. Bagamat mahaba po yung talatang ating binasa kanina from verses 11 to 19, ang gusto lang po nating fokusan sa umaga pong ito ay ang isang talata sa verse 11. Kaya kung meron kayong mga Biblia, panatilihin niyo po yung nakabukas sa Juan Kabanatang 17, ang talata ay 11. Mga kapatid, kung ikaw po ay bibigyan ng isang kahilingan ng ating Panginoon para po sa ating iglesia, ano po yung inyo kayang magiging wish or request sa ating Panginoon? Halimbawa, kinausap kayo ng Panginoon, bagamat hindi naman na po nangyayari sa panahon po natin ngayon. Pero halimbawa lang, for the sake ng atin pong argumentong gustong ipakita, ano po kaya ang hihilingin ninyo para sa ating iglesia? Para sa ating kapatiran, for example, mga kapatid. Maaari pong ang una po ninyong nasa isip, dahil narinig niyo po kanina na nagpe-pray po tayo ng panibago nating bahay-sambahan. At maganda sana kung hindi na po tayo buwan-buwan nangungupahan, mga kapatid. Baka ang hilingin po ninyo ay, sana Panginoon, magkaroon po kami ng isang bahay-sambahan na sarili na pong amin. O kaya naman, baka ang nasa isip ninyo ay dahil alam nyo ng ating iglesia, hindi naman po mayaman na iglesia. Tayo po ay kakaunti lamang sa bilang, hindi po mayayaman ng ating miyembro. Again, si Ate Emma lang ang mayaman. So, pero baka ang mahiling nyo, Panginoon, payamanin mo ang aming iglesia. Nang sa gayon, marami po kaming mga matulungang mga tao, lalo na yung mga miyembro nito na mga nangangailangan. Ako po ay nangangarap, mga kapatid, at minsan na-open ko sa aking asawa na sana gawing able ng ating Panginoon sa financial aspect yung ating church, tapagkat marami po tayong gustong tulungan, mga kapatid, sana. Pero tali yung ating kamay, dahil alam nyo naman po yung ating kalalagayang pinansyal. O kaya naman, marahil nalulungkot ang iba sa inyo na ang bilang lang po natin ay kakaunti. Kaya marahil ang hihilingin nyo sa Panginoon, doon po sa kanyang sinabi na kaisa-isang kahilingan na bibigay niya, sana po dumami yung aming miyembro. Kasi po, kapag po marami na yung miyembro, masaya na kami. Marami kaming makikilala. At syempre, pag maraming mga miyembro, dadami na rin yung aming offering. Marami na kaming matutulungan. And so on and so forth. O kaya naman, naiinggit kayo sa ibang mga churches sa paligid ninyo na malalaki. May mga programa sa telebisyon. At gusto nyo na ang ating iglesia ay maging sikat din, kagaya ng mga nasa paligid nating mega churches. At ihilingin nyo sa Panginoon, Panginoon, sana yung aming church na maliit ngayon ay maging sikat na iglesia gaya ng mga kilalang mega churches sa Pilipinas. Mga kapatid ko at mga minamahal, hindi po masama na hilingin ang lahat ng mga ito. Yan po laman ng ating panalangin. At maganda po kung loloobin po ng Panginoon yan. Magpupuri po tayo sa Panginoon kung yan po ipagkakaloob po sa atin. Pero gusto kong mapansin ninyo, mga kapatid, interestingly, noon pong dumako ang ating Panginoong Hesukristo para ipanalangin ang kanyang mga alagad noong panahon pong ito, hindi po ito ang unang sinabi ng ating Panginoon. In fact, wala nga po ito sa mga prioridad na prayers ng ating Panginoon nung siya po ay nanalangin sa Ama. Napansin niyo po ba yun? Sa mga talatang ating pinag-aralan kanina, He did not pray for His disciples to have a fine facility for worship, nor for a full-packed attendance, nor for them to become famous. The first petition Jesus Christ offered for His disciples was that they might be united.
Sa wikang Filipino, mga kapatid, hindi ipinanalangin ni Jesus na magkaroon ng kanyang mga alagad ng maganda o magarang gusali para sa pagsamba, o ng puno at siksik na pagtitipon, o na sila'y maging tanyag o sikat. Ang unang kahilingan na ipinanalangin ni Hesukristo para sa kanyang mga alagad ay ang sila'y magkaisa. Sapagkat, mga kapatid, aanhin po natin ng magandang pasilidad. Aanhin po natin ng maraming dumadalo sa ating pananambahan at maraming pera sa ating iglesia kung lahat naman po tayo ay nagsisiraan, lahat naman po tayo ay nagkakagulo, at lahat naman po tayo ay nag-aaway-away. Mas gugustuhin ko pa pong magpastor sa isang maliit na iglesia kesa sa isang malaking iglesia na nagsasakmalan sa isa't isa. Mga kapatid, kaya po mahalaga na ang atin pong iglesia ay mapaalalahanan sa priority ng ating Panginoong Hesus para sa atin. At yan po ay makikita po natin dito sa panalangin ng ating Panginoong Hesus para po sa kanyang natitirang 11 alagad. Ano po ulit yung kanyang prayer? Na sila po ay magkaisa. That they will be united. At mga kapatid, bilang iglesia ng ating Panginoon na nagpapahalaga sa kanyang kalooban, kung ano po ang prioridad ng ating Panginoong Jesucristo, siya din po ang dapat nating maging prioridad dito sa ating iglesia. And one main truth na gusto ko pong diinan sa sermon po na ito is, our great high priest prays for his disciples' unity. Sa Filipino, ang ating dakilang punong pari ay nananalangin para sa pagkakaisa ng kaniyang mga alagad. Ulitin ko po, ang ating dakilang punong pari ay nananalangin para sa pagkakaisa ng kaniyang mga alagad. At yan po yung makikita natin dito po sa unang petition or prayer ng ating Panginoon para sa kanyang natitirang 11 alagad. In fact, kung atin pong pinag-aaralan ito, meron po tayong 4 na petition or prayer or purpose ng ating Panginoon sa kanyang panalangin ito in verses 11 to 19. Maalala ninyo na yung verses 1 to 5 ay para po panalangin para sa kanyang sarili na luwalhatiin siya ng Ama. And then yung verses 11 to 19 ay para sa kanyang natitirang 11 alagad. And yung verses 20 hanggang sa huling talata ng kabanatang 17 ay pumapatungkol po sa mga alagad pa sa hinaharap na magsasampalataya sa mga katuruan ng mga alagad. At dito po sa verses 11 to 19, meron po siyang nakita tayong 4 na layunin at panalangin ng ating Panginoong Hesukristo para po sa kanyang mga alagad. Una po ay yung unity o yung pagkakaisa in verse 11. Pangalawa po ay yung joy. Sila po'y magkaroon ng kagalakan in verses 12 to 13. Yung pangatlo po ay protection in verses 14 to 15. At panghuli po ay sanctification o yung gawin silang banal in verses 16 to 19. So originally, gusto ko pong i-preach sa inyo lahat ng ito. No? Pero ng isang bagsakan. Pero napagdesisyonan ko pong hati-hatiin ito para po mabagyan ng karampatang emphasis ang bawat punto. So ngayon po ay gusto lang po natin bigyan din ng panalangin ng ating Panginoong Hesus ay yung unang kahilingan niya. Ano po yung unang prayer request niya? Dito po sa kanyang high priestly prayer in John chapter 17 na sila po, ang mga alagad po ng ating Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng pagkakaisa. Again, ang sabi po ng panalangin ng ating Panginoon in verse 11 sa inyong mga Biblia, at wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan pertaining to His 11 disciples. At ako'y paririyan sa iyo, amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin.
Yung sinabi po ng ating Panginoon sa unang bahagi po ng verse 11 na at wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo. Yan po'y pumapatungkol sa kanyang pagbalik sa Ama sa langit matapos po niyang mamatay dito sa krus. Alam naman po natin ang mangyayari sa hinaharap po nito, lalo na kung nagbabasa kayo ng gospel accounts. Matapos pong mamatay ng ating Panginoon Jesucristo, bubuhay siyang muli, magpapakita siya sa kanyang mga alagad, magsasama sila sa loob ng 40 days, at babalik siya sa Ama sa langit at doon siya uupo sa kanyang trono, magpasawalang hanggan. At doon na po siya nananalangin para sa kanyang mga alagad hanggang sa mga oras po na ito. So, mapapansin po natin dito mga kapatid, mapapansin niyo po na ito po ay naisulat na tila naganap na. Napansin niyo po ba yun? Sabi, at wala na ako sa sanlibutan. Ang tanong ko sa inyo, no, sinulat ba ito ng Panginoon, wala na siya sa sanlibutan? Naririto pa po siya. Ano po? Ito po yung nangyari Biyernes, ano, sa pag-aaral. Biyernes ng madaling araw. Di ba? Biyernes siya mamamatay. No, kaya nga Biyernes Santo. No? Ito po yung nangyari Biyernes ng madaling araw habang sila'y nagtitipon ng mga alagad. So sa makatuwid, naririto pa po ang ating Panginoon sa sanlibutan nung ipinapanalangin po niya ito. Pero hindi niyo po ba naipagtataka, sabi niya, at wala na ako sa sanlibutan. Ito po ay sapagkat sa isip ng ating Panginoong Hesukristo, ito po'y sigurado ng mangyayari. Na siya po ay lilisan na sa sanlibutan, iiwan na niya ang kanyang mga alagad at babalik na siya doon sa Ama niya sa langit. So yun po yung sinasabi niya sa unang bahagi ng verse 11. Then sinabi pa niya, Amang Banal. Amang Banal. So dito lang po ito matatagpuan, mga kapatid, na inadres ng ating Panginoong Hesukristo yung Ama sa langit sa ganitong paraan. Ano? Kung titignan niyo po sa ibang bahagi ng Biblia, dito lang siya inadres as Holy Father. At tinawag po siyang banal sapagkat ang Ama po, mga kapatid, gaya ng alam na ninyo marahil, ay perpekto at walang bahid na kahit gatiting na kasalanan. Yan po ang ating Diyos Ama. Marami po, mga kapatid, na mababait na tatay, ama sa sanlibutan, mga good provider na mga tatay sa sanlibutan, pero wala po sa kanila ang perpekto at hindi kailanman nagkasala. Amen po ba kayo, mga nanay? Ang lakas ng amen ng nanay, ano? Talagang halatang hindi sila perpekto. Yung mga tatay, medyo alanganin pa ng konti. Pero kung magiging honest po tayo, ano, hindi tayo lahat perpekto na mga tatay. And in the same manner, mga kapatid, lahat ng tao dito, without exception, kahit hindi ka tatay, ikaw ay hindi perpekto and therefore ikaw ay makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. At hiwalay po sa pananampalataya kay Kristo na namatay po doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli noong ikatlong araw para po tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Imposible po tayong makapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat iyan po ay banal na kaharian kung saan po nananahan ang ating banal na Ama. Tanging Ama lamang po natin sa langit ang perpekto at kahit po minsan ay hindi nagkasala. Kaya po dito, mga kapatid, ina-address ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang panalangin ng Ama, banal na Ama. Wala pong ibang Ama na gaya ng Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Matapos po nito, mababasa po natin yung unang panalangin na niya ng ating Panginoon. Doon po para sa 11 alagad. Ano po yung kanyang prayer? Ano po yung kanyang panalangin? Ang sabi sa verse 11, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Nabasa niyo po ba yon? Yung salita ho ditong ingatan ay galing po sa salitang Griego na teireo, na ang ibig sabihin po niyan ay bantayan, gwardyahan, o protektahan. At yung salita pong pangalan, sabi kasi ingatan mo sila sa iyong pangalan, ay pumapatungkol po sa otoridad ng Ama, ng Diyos Ama. At sa makatuwid, mga kapatid, ipinapanalangin ho dito ng ating Panginoong Hesus na ingatan sila ng Ama gamit ang kanyang napakataas at walang hanggang otoridad bilang Diyos. So gusto pong ipagkatiwala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat.
Gusto niyang isecure na lahat ng kanyang mga alagad ay magiging ligtas, na makakarating sa kaharian ng langit, walang maliligaw ng landas sa kanila. Ipinagkakatiwala ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang mga alagad dito sa kataas-taasang Ama. Pero mga kapatid, gusto kong kayong tanungin at gusto kayong pag-isipin. Ingatan mula saan? Considering the context, mahalaga po sa pag-i-interpret ng Scripture, kung ano po yung mga talatang nasa paligid ng talatang ating pinag-aaralan, para po ma-interpret po natin ito ng tama. Yung context, particularly in verse 12, yung sumunod lang po na talata, ang Panginoong Hesus po ay nananalangin dito sa Ama na sila ay ingatan niyang tumalikod sa pananampalataya sa ebanghelyo o mapahamak gaya ni Judas. Diba sa verse 12, makikita nyo dyan na inireference ng ating Panginoon na kahit isa man lang daw sa kanyang mga alagad ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan na si Judas, sapagkat ito po ay para maganap ang nasusulat. No? So pag-aaralan po natin yan next week, Lord willing. Pero dito makikita natin na ang concern ng ating Panginoon primarily ay ingatan po silang maging gaya ni Judas, na tumalikod sa pananampalataya o tumalikod sa pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ano po ang layunin ng Panginoong Hesus sa panalangin pong ito? Bakit po ba niya pinagpe-pray na huwag tumalikod ang mga alagad, na ingatan sila ng Ama na hindi gaya ni Judas, na hindi maging gaya ni Judas, na tumalikod sa gospel? Bakit po niya ipinapanalangin na huwag silang tumalikod sa pananampalataya sa gospel? Sa verse 11, mga kapatid, tingnan nyo sa inyong mga Biblia, sinabi ho niya ang dahilan. Ano po yung key word? Ano yung magic word yan na nag-i-imply, na nagpapakita ng purpose ni Jesus? Bakit niya pinagpe-pray na sila'y manatili, na sila'y maingatan? Ang sabi sa verse 11, upang, sila'y maging isa na gaya naman natin, sabi niya sa Aba. Anong layunin? Upang sila'y maging isa. Kaya po pala nais ng Panginoon na sila'y ingatan na huwag tumalikod sa gospel gaya ni Judas, huwag tumalikod kay Kristo, ay upang sila'y manatiling nagkakaisa. And please note, hindi po ipinanalangin dito ng Panginoong Hesus na magkaisa sila ng gusto o preferensya. No, hindi po sinabi niya na sana po magkamukha-mukha na lang sila ng gusto, magkamukha-mukha na lang sila ng preference. Hindi po niya ipinanalangin para mapanatili ang pagkakaisa ay magkamukha-mukha na lang sila ng ugali and personality. Siguro pag magkakamukha yung kanilang ugali, magkakaswak sila at magkakaisa sila. Hindi po yun ang concern. Ipinanalangin po dito ng ating Panginoong Hesus para mapanatili ho yung pagkakaisa nila, na sila po'y manatili sa kanilang pananampalataya sa gospel. Naobserbahan niyo po ba yon, mga kapatid? Sa makatuwid, sa panalangin ito ng ating Panginoon Hesus, hindi lamang po natin matututunan yung nais niya para sa ating mga alagad na magkaisa. Matututunan din po natin dito kung paano po mananatiling nagkakaisa ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At paano po tayo mananatiling matibay na nagkakaisa? Iyan po ay sa pamamagitan ng ating pagpapatuloy na pananampalataya sa gospel. So ang susi sa ating pagiging matatag na pagkakaisa ay hindi po sa ating pagkakamukha-mukha ng ugalit gusto. Kasi hindi po mangyayari yon, magkakaiba talaga tayo. No? Kaya nga mahirap magpastor eh. Diba? Iba-iba yung ugali ng miyembro. Iba-iba yung paraan ng pakikitungo sa kanila. Mayroong sobrang nipis, hindi mo lang mapansin, nagtatampo na. Mayroon namang isang sobrang kapal, na minsan padalos-dalos, hindi na nahihiya. Iba-iba. Kaya hindi yun ang prayer niya. Ang prayer ng Panginoon, ang susi, mga kapatid, nakikita dati sa talata, para manatili tayong matibay na nagkakaisa, ay ang gospel pa din.
Yung hindi tayo humiwalay, hindi tayo mag-iba ng landas, hindi tayo mag-iba ng paniniwala, kundi sama-sama tayong manatili sa nag-uugnay sa atin. Ano po yon? Yung mensahe ng gospel. Magkakaiba po tayo ng ugali, magkakaiba po tayo ng preferensya, may gusto itim, may gusto pink. Magkakaiba po tayo ng hilig. Kung ito po yung ating pagbabasehan ng pagkakaisa, mabilis po tayo mabubuwag. No? Mabilis po tayong maghihiwa-hiwalay. Pero kung ang tanging basehan lamang po natin ng pagkakaisa ay ang gospel, hindi po tayo madaling magkakawatak-watak. Hindi po tayo madaling mananatili po tayo rather na magkakasama. Mananatili po tayo matatag bilang isang iglesia. Klaro po dapat yon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Naririnig tayo nagkakaisa, hindi po dahil sa kung anumang ugali meron si pastor at ang bawat isa sa atin. Hindi po lalo na sa ating mahihita sa iglesia. No? Hindi po sa dahil sa kung anuman pong meron sa iglesia. No? Ang pinaka magpapatibay ng ating pagkakaisa ay yung ating paniniwala sa iisang ebanghelyo. Kapag po doon natin inugnay yung ating pagkakaisa, kahit iba ang ugali ng iyong kapatid, kahit iba ang hilig ng iyong kapatid, mananatili kang kaisa niya kasi iisa kayo ng paniniwala sa gospel. Ang susi sa matibay na pagkakaisa ay ang gospel. Kapag po ganon, magagawa mong mapagpasensyahan yung iyong kapatid, kahit magkaiba po yung kanilang pananaw sa inyo. Magagawa niyong patawarin yung kapatid na nagkasala sa inyo. Magagawa niyong mahalin yung kapatid na tila wala namang pakialam sa inyo. Sapagkat ang tanging basehan po ng kung bakit natin gagawin yung mga bagay na pagpapatawad, pagmamahal, pag-intindi ay ang gospel. Dahil namatay si Kristo para sa kapatid ko na ito, mamahalin ko pa rin siya kahit ganito siya o ganoon siya. Dahil iisa kami na pinapaniwala ang gospel, tatanggapin ko pa rin siya kahit ayoko minsan sa pag-uugali niya. Yan po mga kapatid ang nagagawa ng pagkakaisang nakasalig sa gospel. No? Kaya mga kapatid, hindi ko kayo mini-maintain gamit ng pagbibigay ng ayuda. Wala naman ako ibibigay. Wala namang ibibigay ang church. No? Hindi yun yung biblical na pamamaraan. Ang nakikita nating biblical na pamamaraan para manatili ang mga kapatid sa iglesia. Hindi ko rin ino-operan kayo na magkaroon tayo ng mas magandang building para mas dito kayo mag-stay at pag kayong lumipat. Hindi po yun eh. Naniniwala ako mga kapatid na kahit nasa kubo tayo, mag-i-stay tayo together kung ang reason ng ating pagkakaisa at pagsasama-sama ay ang gospel. Kahit nga po mawala ang inyong lingkod eh. No? Hindi kayo magkakawatak-watak kahit mawala ang pastor. Kung ang reason kung bakit kayo nagsasama-sama ay ang gospel. And please note kung paano po kataas yung antas na yung klase ng pagkakaisa ang hinihiling po ng Ama para sa iglesia. Yung taas ng standard dito na pinagpe-pray ni Jesus. Tingin niyo sa verse 11. Upang sila'y maging isa, ano yung pattern ng ating pagkakaisa? Nagaya naman natin. Sino ang nagsasalita ho dito? Panginoong Jesus. Ang kausap po niya yung Ama. So gusto ng Ama, gusto ni Jesus, kung gaano sila nagkakaisa ng Ama, and for that matter, yung Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, kung paano sila nagkakaroon ng harmonious relationship sa isa't isa, kung paano sila merong unity, gayon dapat ang maging refleksyon ng kanyang iglesia. No, yun po pala yung isang ini-imply ng Trinity, mga kapatid. Di ba ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Maoy, pag-reveal ng kanyang glory ay sa pamamagitan ng kanyang paghahayag ng mga katangian. At isa po sa katangian ng Trinidad ay ang unity. So, kung gusto po natin mag-glorify ang Diyos, mag-glorify po natin siya, mahahayag po natin kung sino siya sa mundo,
sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Mga kapatid, pagkakaisa. Saan po ba nagkakaisa ang banal na Trinidad na dapat maging ehemplo natin sa ating pagkakaisa? Ano, yan po yung ating mas didiinan sa pagkakataon po ito. Saan po ba tayo dapat nagkakaisa? Sang-ayon sa pagkakaisa ng banal na Trinidad. Una po, as I reflect on this, ay ang pagkakaisa ng ugalit katangian. Pagkakaisa ng ugalit katangian. Number 1. Gaya po ng paulit-ulit na po natin pinag-aaralan, yung Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay magkakaparehas ang kanilang katangian. Kung meron silang pagkakatulad, pagkakaisa, yung kanila pong tinatawag na attributes, lahat po ng kanilang attributes ay magkakapareho. Yung Ama ay banal, gayon din ang Anak at gayon din ang Espiritu Santo. Yung Ama ay tapat, gayon din ang Anak at gayon din ang Espiritu Santo. Yung Ama ay mabiyaya, gayon din ang Anak at Espiritu Santo, and so on and so forth. Lahat ng attributes, lahat ng katangian ng bawat membro ng banal na Trinidad ay magkakaparehas, magkakaugali, magkakatulad. Wala hong pagkakaiba. At mga kapatid, gayon din po ang inaasahan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang panalangin sa Ama para naman sa iglesia. Nais po niya, nais ng Panginoon natin na tayo po'y magkaisa sa atin pong pag-uugali at mga katangian bilang kaniyang mga tagasunod. Gaya po ng pagkakaisa ng banal na Trinidad. Nais po niya na lahat tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, wala po dapat sa atin ng naiiba ang ugali. No? Wala po dapat sa atin ang ugaling Diablo. Dapat ugaling Kristo lang. No? Yes, magkakaiba po tayo ng personality. Merong introvert, merong extrovert. No? Pero dapat nag-i-strive po tayo na maging isa po ang ating pag-uugali. No? At iyan pong ugaling iyan ay ang ugali ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kasi si Kristo yung pinakabuong kapahayagan ng Diyos sa sanlibutan. So sa Kanya natin makikita kung sino ang Diyos. At siya po ang ating modelo. Hindi po si pastor, hindi po yung katabi mo. No? Ang Panginoong Hesukristo ultimately ang ating model. At yung ugali po ni Kristo ay siya rin pong ipinapahayag ng bunga ng Espiritu Santo. No? Pamilyar kayo sa Galatia Kabanatang 5? Galatia Kabanatang 5, mga talatang doon po sa verses 18 to 21, ano? Bago niya sabihin yung bunga ng banal na Espiritu, sinabi po muna niya diyan yung bunga o yung resulta ng laman, ano? Bunga ng laman na hindi po dapat natin inuugali bilang mga kaisa sa iglesia ng ating Panginoon. Ano po yung mga bagay na sa laman na hindi po dapat natin inuugali? Ang sabi sa verse 18 ng Galatians 5, datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Verse 19, at hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi. O kasama po yun. Hindi pa pwedeng nagpapakilala kang may bunga ka ng Espiritu, pero palagi ka nagdudulot ng kaguluhan sa church. No? Mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, 21, mga kapanighilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo. O, hindi lang pala si pastor yung paulit-ulit. Ano? Si Apostol Pablo din pala. No? Kung minsan, baka iniisip nyo, teka, parang nabanggit na yan ni pastor nung nakaraan eh. Pinapaalala naman niya. Eh, ganun din sa Biblia eh. Binanggit na ito ni Apostol Pablo noon, pinapaalala ulit niya. Bakit? Eh, hindi pa rin tayo lumalago sa mga aspetong ito. Ang sabi ulit niya tungkol sa mga bagay na ito na aking ipinapaunang ipialala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos.
Ibig sabihin, mga kapatid ko at mga minamahal, kung patuloy kang namumuhay sa mga ganitong pamumuhay na binanggit ko at hindi ka nagsisisi, hindi ka daw magmamana ng kaharian ng Diyos. Then binanggit niya in verses 22 to 24, yung ugali ng ating Panginoon Jesucristo na bunga naman ng Espiritu Santo na dapat po ay taglay-taglay ng mga tagasunod niya. Ang sabi sa verse 22 to 23 lamang po, dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan. Ayan, so mga misis, kaamuan daw. Hindi dapat tayo, parang leon. Pagpipigil, laban sa mga bagay na ito'y walang kautusan. So mga kapatid, bilang mga miyembro ng iglesyang ito at bilang mga mananampalataya, sa ganito po dapat tayo nagkakaisa ng pag-uugali. No? Tayo po lahat dapat ay nag-uugali gaya ni Kristo. At hindi namumuhay sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya naman po, kung may gusto pong maging miyembro ng ating iglesia, hindi lang po natin tinitingnan kung naiintindihan niya yung gospel. Hindi po ba? Tinitingnan din po natin kung naranasan ba niya ang kapangyarihan ng gospel na nakapagbabago ng buhay. At kung may mga kapatid naman po tayo na hindi na po namumuhay ng ayon sa gospel at ayaw pong magsisi at manumbalik, atin po siyang inaalis sa church membership, hindi po dahil sa tayo may personal na galit sa Kanya, kundi upang masunod ang kalooban ni Kristo, particular in Matthew 18, at upang mapaunawa sa Kanya ang Kanyang pagkakamali at siya po'y magsisi at upang maging isa po siya uli sa pagiging kaugali ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, maganda po sa church na minsan ay may uniform po tayo. Ako po'y natutuwa, may uniform tayong puti, may uniform tayong pink. Pagka may gawain tayo sa church, ginugusto ng iba na isuot yung ating uniforme. At ang ganda po sa picture, ang ganda kong tingnan. Pero mga kapatid ko at mga minamahal, higit po yung atin pong pagkakaisa o yung uniforme ng ating pag-uugali. Mas maganda hong tingnan ng Diyos kung yung mga miyembro ng Logos Sovereign Grace Baptist Church ay magkakaugali. Anong klase ugali? Ugali ni Kristo. Hindi ka ugali ng diablo. Hindi ka ugali ng sanlibutan. Yan po ang kalooban ng Diyos. Panalangin niya na tayo magkaisa gaya po ng Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Saan pa po dapat nagkakaisa ang banal na Trinidad? Saan po ba nagkakaisa ang banal na Trinidad kung saan nais din po niya na yung mga alagad na gaya natin ay magkaisa? Maliban po sa pag-uugali, pangalawa po ay pagkakaisa sa doktrina at paniniwala. Doktrina at paniniwala. Hindi lamang po nagkakaiba ng ugali. Hindi lang po pagkakaparehas ng pag-uugali ang banal na Trinidad. Sila po'y nagkakaisa din po sa kanilang paniniwala at doktrina. Hindi po sila nagdidebate pagdating sa kanilang pagkakaunawa. At bilang mga alagad ni Jesus, ganyan din po ang ating layunin. Kaya po tayo may mga pag-aaral. Nais po niya na magkaisa po tayo ng ating doktrina at paniniwala. Sa isang sulat ni Apostol Pablo sa Efeso, Kabanatang 4, ang mga talatang 11 at 13, ang sabi dito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging apostol at ang mga iba'y propeta. By the way, wala na po yung mga opisinang iyan, apostol at propeta sa panahon natin ngayon, kasi yung nakaraan, nakapanood ako sa Jessica Soho, ang pangalan ni propeta na nangingisay, apostol, lahat ng pinapatungan ng kamay nangingisay. Well, wala na pong apostol at propeta ngayon kasi nahilatag na ang pundasyon, naisulat na ang Biblia, wala na pong pangangailangang maglatag ulit ng panibagong pundasyon. Yan po yung mga bulaan at sa diablo, mga kapatid. Pero meron pang ebanghelista at iba'y pastor at mga guro. Ayan po yung nag-i-exist pa ngayon, may pastor at guro, Ano po ang layunin ng pastor at guro? Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang gawain po ng pastor at guro,
pagtibay ng iglesia sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Hanggang kailan? Verse 13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos. So ano po layunin sa atin ng salita ng Diyos? Ng panalangin ng ating Panginoon, layunin niya na tayo magkakaisa sa ating paniniwala at doktrina. No? Sa parehong kabanata, sa Efeso 4, this time verses 3 to 6, sinabi ni Pablo na pagsakitan ninyong ingatan ng pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan, may isang katawan, may isang Espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo na sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya. Nakita niyo po yun? Isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Mga kapatid, kaya po mahalaga na hindi po tayo lang concern kung paano tayo magkakaroon ng mga bagong kaibigan dito sa church at magkakaroon ng masayang fellowship, lalo na kapag may eating fellowship, no, hindi po masama yan, pero hindi po lang dapat natin iyan ng pinakagusto natin kaya tayo nag-church. Mahalaga din po ang pag-aaral ng doktrina. No? Nang sa gayon, hindi po tayo magkakaiba ng tanaw at pag-iisip sa mga bagay-bagay. Kalooban ng Diyos na magkaisa po tayo ng paniniwala at doktrina dito sa ating iglesia. Kaya mahalaga po, kapag po merong pangangaral na gaya nito, at pagtuturo po sa Sunday School, di ba? Doon yung mas doctrinal part natin sa Sunday School. Lahat po tayo, mga kapatid, ay nagsisikap mag-aral mabuti. Hindi po tayo tutulog-tulog sa pansitan. Hindi po tayo nagse-cellphone at hindi po tayo lumilipad ang ating mga isipan. No? Kaya mahalaga din po sa pagsamba, by the way, na hinahanda lang natin, hindi lang yung ating espiritu, kundi yung ating katawan. No? Kung kinakailangan mong matulog ng maaga, matulog ka ng maaga, huwag kang magpuyat. No? Kung kinakailangan mong ipagpaliban muna ang mga gawaing bahay, bago ka pumunta dito, para hindi ka napagod, pagpunta mo dito, wag mo munang gawin. No? Kasi mahalaga po na tayong lahat ay handa upang tayo maturuan at upang tayo lumago sa ating paniniwala at pananampalataya. Nang sa gayon, hindi na po tayo magkakaiba ng tanaw. No? Hindi na po tayo magkakaiba ng paliwanag. No? Napag-uusapan natin kanina yung sa church discipline, di po ba? So I hope, kapag may nagtanong sa inyo, bakit nagdidisiplina sa inyo? No? Sana masasagot ninyo ng tama kasi tinuruan kayo, pare-parehas ang aral ng narinig ninyo. Nagkakaisa po tayo ng paniniwala sapagkat yan po na yung kalooban ng Diyos para sa kanyang mga alagad. Pangatlo po, na nais po ni Kristo para sa kanyang mga alagad, na gaya po ng nakikita sa Ama at sa Espiritu, ay meron pong pagkakaisa ng misyon at layunin. Pagkakaisa ng misyon at layunin. Ang banal na Trinidad po ay hindi po magkakaiba ng hakbang. No? Isa po yung kanilang direksyon. Isa po yung kanilang misyon. Namely, ang maluwalhati si Jesus Christ sa buhay po ng mga tao dito sa sanlibutan. Na sila po ay nagtutulong-tulungan. Ang bawat miyembro ng banal na Trinidad ay nagtutulong-tulungan para sa layunin pong iyon. Ang layunin po ng Ama ay maluwalhati ang kanyang pangalan sa pamamagitan ni Kristo. Ang layunin naman po ni Kristo ay maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng pagluwalhati sa kanyang sarili. At ang layunin naman ng Espiritu Santo ay maluwalhati si Kristo para sa kalwalhatian din ng Ama. Nagkakaisa po sila ng misyon. Nagkakaisa po sila ng layunin. Iisa po ang layunin nila. Wala pong paligsahan, wala pong pagalingan sa bawat miyembro ng banal na Trinidad. Tulong-tulong po sila na maabot ang isang misyon at layunin. Mga kapatid, gayon din dapat sa ating iglesia. Hindi po dapat tayo magkakaiba ng misyon. Hindi po dapat tayo magkakaiba ng agenda. Hindi po dapat tayo nagpapagalingan, nagpapaligsahan, nagpapabonggahan. We must be on the same page. At ang mission po ng iglesia ay i-reflect ang kalwalhatian ni Kristo dito sa sanlibutan sa pamamagitan po ng bawat individual nating buhay. No? Sa paglabas natin sa sanlibutan, makikita nila ang ugali ni Kristo sa ating buhay.
na sa gayong paraan nakikita ang kaluwalhatian ni Kristo. Sa atin pong iglesia sa kabuuan, no, na nakikita ng mundo na tayo po yung lumalakad, na nire-reflect natin ang kaluwalhatian ni Kristo bilang iglesia sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo kung saan nahahayag ang kanyang kaluwalhatian ng pagliligtas. Lahat po dapat tayo, mga kapatid, bilang mga miyembro ng iglesia ay nagtutulong-tulungan sa misyon na ito. Kung ikaw po ay miyembro ng iglesia ito, hindi ka dapat walang pakialam lang. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid? No? Hindi ka dapat walang pakialam sa misyon at layunin ng iglesia. Dapat kang makialam, dapat kang tumulong, dapat kang makaisa. At kung ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano, ngunit hindi ka pa miyembro ng iglesyang ito o ng kahit anong iglesia, kailangan mong maging bahagi ng isang lokal na iglesia. Sapagkat kailangan ka ng iglesyang iyon, kailangan ng tulong mo, o kailangan mo ang tulong ng iglesia upang matupad mo ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo at ng kanyang iglesia. Hindi po ninyo iyan magagawa ng mag-isa. Kailangan po nating magkaisa sa ating misyon at layunin. Panghuli po, maikli lamang, pagkakaisa sa pag-ibig. Ang Ama po at ang Panginoong Jesucristo hindi po matatawaran yung pag-ibig nila sa isa't isa. No? Sinabi po yan verbally ng Ama, ito ang aking anak, ang pinalulugdan kong anak. Ito ang kinalulugdan kong anak. Si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Ama, pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa kanya. Naging masunurin siya hanggang kamatayan. Naging tapat sila sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Mga kapatid at mga minamahal, hindi ko po pwedeng ma-overemphasize yon, pero napakahalaga po na maunawaan po natin na sa iglesia dapat na reflect ang relasyon po ng Ama at ng Anak at gayon din ng Espiritu Santo kung saan minamahal nila ang isa't isa. Mga kapatid, magkakaisa po ang ating iglesia kung ang bawat isa sa atin ay mayroong banal at totoong pag-ibig sa isa't isa. Pastor, paano po ba yung pag-ibig na yan? Pag-ibig na hindi inuuna ang sarili. No? Pag-ibig na inuuna ang iba bago ang sarili. Di ba yan yung nakalagay sa Philippians 2? Kung ang bawat isa sa atin ay inuuna ang iba kaysa ang ating sarili. Kung ang bawat isa sa atin ay iniisip ang kapakanan ng kanyang kapatid kaysa ang sariling kapakanan, hindi po tayo magkakawatak-watak. Mananatili tayong matibay na nagkakaisa. Kung ang bawat isa sa atin ay nagmamalasakitan sa isa't isa, hindi po tayo magkakawatak-watak. Tayo po'y mananatiling nagkakaisa. No? Sapagkat tayo ay binibigkis ng pag-ibig ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, our great high priest prays for his disciples' unity. Ang ating dakilang punong pari ay nananalangin para sa pagkakaisa ng kanyang mga alagad. Nais ni Kristo na mahayag po yung kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan po ng pagkakaisa natin, mga kapatid. Pagkakaisa po ng ating pag-uugali, pagkakaisa po ng ating doktrina, pagkakaisa po ng ating misyon, at pagkakaisa po ng ating pag-ibig sa isa't isa. Kapatid, kung ikaw ay talagang concerned sa kaluwalhatian ng Diyos, pangangalagaan mo ang pagkakaisa ng iglesia. Hindi ka mangunguna na ito'y magkahiwa-hiwalay at magkawasak. Ikaw ay magiging alagad ng pagkakaisa. Ngunit kung ikaw ay naririto at hindi ka patunay na nagsisisi at sumasampalataya, hindi ka magiging kabahagi ng iglesia ng Panginoon, maliban na ikaw ay makipag-isa muna kay Kristo. Maliban na ikaw ay makipagkasundo muna sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagsisisi sa iyong mga kasalanan. At kapag ikaw ay naging kaisa ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ka lang magkakaroon ng proteksyon sa banal na puot ng Diyos, ikaw ay ibibilang niya sa isang pamilya na ang tawag po natin ay ang iglesia
ng ating Panginoong Heso Kristo. Nawa po mga kapatid, ito po yung panahon na ikaw ay makikipagkaisa sa Diyos at magiging kabahagi ng ating iglesia.